Natukoy na ng pamahalaan ang ligtas na exit points kung sakaling magpatupad na ang pamahalaan ng land repatriation sa mga Pilipino sa Middle East na nais ng umuwi ng bansa. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa pagdinig ng Senado sa lagay ng ating mga kababayang naiipit sa kaguluhan. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita Live. Angelique, tiniyak ng Department of Migrant Workers na nabibigyan ng tulong ang mga Pilipinong apektado ng sigalot sa Middle East. Sa pagdinig dito sa Senado, ayon din sa DMW ay gumugulong na rin ang repatriation plans at efforts para mapauwi ang mga Pilipinong nais umuwi dito sa Pilipinas. Kaninang umaga, nakauwi na sa Pilipinas ang unang 299 na Pilipino na nirepatriate mula sa Middle East. Sa pagdinig ng Committee on Migrant Workers, sinabi ni Secretary Leo Kakdak ng DMW, hindi dito magtatapos ang pagpapauwi sa mga Pilipino. Katunayan, may mga susunod pang chartered at commercial flights at makakabilang dito OFW man o hindi. Meron tayong alternative options kung sarado ang airspace at ang airport, so we have land transport options crossing the border from the country affected to a safer country, safer ground, and from there lilipad po pauwi. Para sa mga bansang hindi safe na magkaroon ng air travel, sabi ni Kakdak, natukoy na nila ang exit points na ligtas na daanan ng mga Pilipino para sa land travel at makapunta sa mga safe na bansa at saka sila dito maaaring i-repatriate. Para naman sa mga Pinoy na talagang nasa mga lugar na pahirapang makalabas ng bansa, hands-on din anya ang gobyerno sa pag-aabot ng tulong. Sa tala ng DMW, may 2,000 Pilipino na ang nabigyan ng medical at psychosocial assistance. Nagbibigay po tayo ng tulong in terms of yung welfare, food, water, basic necessities, medical and psychosocial assistance, transport and financial assistance. At sa ngayon po ay umabot na sa 2,000 ang natulungan natin. May mga Pilipino rin daw sa Middle East na inilipat sa mababang hotels na may safe space at posibleng hindi makasama sa targeted bombing. Meron din tayong mga designated hotels, doon din natin tinatakbo yung mga kababayan natin na otherwise hindi makapunta sa host government shelters. Pero si Senator Raffy Tulfo na chairman ng komite nakatanggap umano ng reklamo mula sa ibang mga OFW na walang sumasagot sa hotline para sa mga OFW lalo na sa Bahrain at Riyadh. Kaya naman pinayuhan niya ang DMW kung maaari hanggat may Pilipinong nangangailangan ng tulong ay present sila sa lugar para magbigay ng suporta. Especially sa Riyadh, Bahrain, hindi raw sumasagot sa hotline yung mga staff ng DMW at saka OWA and even DFA. Ito'y patitignan natin, Mr. Chair. Kukunin na lang po namin yung impormasyon kasi nga po may hotlines talaga designated at sa Ayan po, post. We will get the... Marami po yan, siguro mga mahigit 100. Siguro, maybe in fairness to you guys, baka overwhelmed kayo, nabibisi yung hotline. Kaso sinasabi ring lang daw. Senator Erwin Tulfo naman, hinamon pa ang mga kawani ng gobyerno na nasa mga bansang damay ngayon sa sigalot na mag-resign na lang kung ayaw tugunan ng tungkuling tumulong sa gobyerno o sa mga Pilipino, lalo na sa mga nasa ground na hindi sumasagot sa mga tawag o hindi makontak. Kung natatakot kayo, pag ganhupa ito, lumayas kayo dyan, mag-resign kayo lahat. Wala naman kayong mga silbi. I understand, natatakot lahat po tayo. Pinili nyo ho yan eh. Hindi ba ninyo naisip yan? Nagtrabaho kayo sa DFA, hindi nyo nakita, baka magkagyera. Pumasok kayo sa DMW, na-deploy kayo dyan. O, pumasok kayo sa OWA, madideploy kayo sa abroad. O may gyera. Ano ngayon? Pati kayo magtatago. Wala tayong magagawa. Yan ang trabaho na pinili ninyo, so panindigan na ninyo. Ayon naman kay Secretary Kakdak, titiyakin nila na hindi panahon ngayon para may mag-absent o hindi tumugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipino. Yes. March 1 was the day when we had a series of Zoom calls, Zoom chats
Kasi Feb 28 po nangyari, no? So the next day, nagpulong kami lahat, including the ambassadors of the DFA, with our labor office personnel, welfare officers, labor attaches, administrative staff. Nakita ko po sa sarili kong mata sa Zoom call yung tao natin sa Bahrain, labor attaché natin at welfare officers. But nevertheless, Mr. Chair, we will look deeper into this, but definitely I saw all of us at work because March 1 was the day after the attacks, and immediately we had a series of calls, and they all received their instructions from myself directly, and definitely the clear instruction was all hands on deck, Mr. Chair. At kung meron pong nagkulang, gusto ko lang din po malaman ng pangalan, at I will look into this, Mr. Chair, Mr. Sem. But rest assured, we are all hands on deck. Hindi po itong panahon na magpahuway o mag-absent o ano paman. Angelique, bukas ay magkakaroon ng isa pang pagdinig dito sa Senado ang Committee on Foreign Relations naman kasama ang Committee on Migrant Workers para pag-usapan din ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno para nga tulungan ng mga Pilipinong nasa Middle East. Bukas inaasahan namang dadalo ang Secretary ng Department of Foreign Affairs para sagutin ang ilang mga katanungan ng mga senador para sa tulong ng pamahalaan sa Middle East. Ito na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Angelique. Alright, maraming salamat, Luisa Erispe.